Nagsimula ang eksena sa isang labanan na nagaganap sa gabi sa isang tahimik na dalampasigan. Nakikipaglaban ang mga ninja ng Xenogear sa mga sundalong nakasuot ng armor. Kahit ginagawa na nila ang lahat, unti-unting natatalo ang mga Sand Ninja dahil sa sobrang lakas ng mga misteryosong kalaban. Pero dumating ang mga reinforcement na pinamumunuan ni Konkuro at Gaara, kaya nagbago ang takbo ng labanan. Hinati ni Konkuro ang isang naka-armor na sundalo gamit ang kanyang puppet habang pinabagsak naman ni Gaara ang maraming kalaban gamit ang kanyang Sand Waterfall Imperial Funeral. Nang utusan ni Gaara ang mga Sandnin na magpaputok ng flare para makita ang mga kalabang tumatakas, biglang lumitaw ang isang malaking barkong pandigma na puno ng mabibigat na armas. Nagulat ang mga Sand Shinobi at nagtaka kung saan ito nanggaling. Bigla namang nagpaputok ang barko at halos hindi na kinaya ng sand armor ni Gaara na protektahan ang kanyang mga kasama habang walang tigil na bumabagsak ang mga bala ng kanyan sa dalampasigan. Samantala, may misyon sina Naruto Uzumaki, Shikamaru Nara, at Sakura Haruno na hulihin ang nawawalang alagang ferret at ibalik ito sa kanilang village. Nakakatawa pa dahil tinatawag ni Naruto ang hayop na pusa sa buong pelikula. Pero habang ibinabalik nila ang hayop, sinalakay sila ng isang misteryosong lalaking nakasuot ng armor na parang knight. Kasama rin ito ang mga kakaibang sundalong naka-armor na nakita kanina. Nakipaglaban ng tatlo, pero nagkahiwa-hiwalay sila nang mahulog sa bangin sina Naruto, ang knight, at ang ferret. Nang mapansin ni na Shikamaru at Sakura ang nangyari, agad silang naghanap sa kanila. Pero bago pa nila magawa iyon, biglang gumalaw ang lupa na akala nila ay lindol. Maya-maya, napagtanto nilang hindi pala ito lindol kundi paggalaw ng isang napakalaking mechanical structure. Naghiwalay sina Sakura at Shikamaru para hanapin si Naruto. Nagising si Naruto na may mga benda sa katawan at katabi niya ang misteryosong lalaki na sugatan din. Pareho silang kinuha at inalagaan ng isang mapayapang grupo ng mga nomad na may iba't ibang kakaibang hayop tulad ng ostrich at rhino. Ipinaliwanag ng isang matandang lalaki kay Naruto na sila pala ang village na umupa sa mga Leaf Ninja para ibalik ang kanilang alagang ferret na si Neruguay. Mukhang interesado rin si Neruguay sa misteryosong lalaki na labis namang ikinababahala ng matanda. Habang nagpapagaling ang lalaki, napanaginipan niya ang kanyang nakaraan noong bata pa siya. Nilusob at winasak ang kanilang tahanan habang nagtatago siya at mukhang siya lang ang nakaligtas. Muntik na siyang makita ng mga sumalakay, pero sa huling sandali ay hindi siya pinatay at nakaligtas siya. Ipinaliwanag naman ni Nakahiko at ng apo niyang si Emina kay Naruto na dati ay may sarili silang bansa pero matagal na itong nawasak dahil sa isang malaking sakuna. At ang pagkakaroon nila kay Neruguay ang isa sa mga patunay nito. Sinabi rin nila na mas matanda pa si Neruguay kaysa sa kanilang matandang pinuno dahil ilang henerasyon na itong inaalagaan ng kanilang clan. Habang sinusubukan ni Naruto na alamin ang tungkol kay Temujin, tinanong naman siya ng Knight tungkol sa kakaibang power niya na ang tinutukoy pala ay chakra. Mukhang hindi alam ni Temujin kung ano ang chakra kahit kaya rin niyang gumamit ng katulad nito. Sinabi lang ni Temujin na naroon siya para bumuo ng isang utopia at inimbitahan niya si Naruto na sumama sa kanya. Pero agad itong tumanggi ni Naruto. Kaya lang, biglang tumakbo palayo ang ostrich na sinasakyan niya. Dahil gusto pa ring malaman ni Naruto ang tungkol kay Temujin, sinundan niya ito ng palihim itong umalis sa caravan. Habang naglalakad, isinugal ni Temujin ang kanyang kalagayan at iniligtas ang isang bata mula sa caravan na nahuhulog mula sa puno. Sinabi niya pagkatapos na bayad na ang utang niya at nagpatuloy na siya sa pag-alis. Samantala, nakapasok si Shikamaru sa malaking mechanical structure at nakakita siya ng parang laboratorio na may mga batang nakakulong sa loob ng mga capsule. Binabantayan sila ng dalawang babae na sina Kamira at Ranka na parehong nakasuot ng armor na katulad ng suot ni Temujin. Gumagamit sila ng isang makina na gumagawa ng mga malalaki at mabibigat na sundalong naka-armor na nakita nila kanina. Narinig din ni Shikamaru ang pag-uusap nila tungkol sa Gelal Stone, isang bagay na ngayon lang niya narinig. Muntik na siyang mahuli, pero mabilis siyang nakatakas sa huling sandali. Nalaman ni Naruto na nawawala si Temujin kaya hinabol niya ito. Pero bago siya makaalis, nilapitan siya ni Kahiko at sinabi na naman itong nawawala si Neruguay. Dahil ang misyon ni Naruto ay ibalik ang alagang hayop sa village na pupuntahan nila, kailangan niya pa rin itong hanapin. Sinabi pa ng matanda na dapat pala ay Sand Ninja na lang ang kinuha nila. Kahit na naibalik na ni Naruto si Neruguay sa mga nag-aalaga rito, kailangan pa rin niya itong hanapin ulit. Samantala, nakakita si Sakura ng iniwang apoy ng kampo at nasundan niya ang dinaanan ng caravan. Patuloy naman sa paghahanap si Naruto at nakita niya ulit si Temujin kasama si Neruguay. Nakakatawa pa dahil sinabi ni Naruto na ibigay na sa kanya ang pusa. Sa wakas, sinabi na rin ni Temujin ang pangalan niya.
At habang nag-uusap sila, napunta sila sa harap ng malaking barko na nakita nila kanina. Pumasok sila rito at nakita nilang sobrang advanced ng teknolohiya sa loob. Para rin itong isang malaking European-style na simbahan. Doon, ipinakilala ni Temujin kay Naruto ang kanyang master na si Heido. Nakasuot ito ng damit na parang sa isang obispo. Ipinaliwanag ni Heido ang kanilang mga plano at muli niyang inalok si Naruto na sumama sa kanila. Pero tumanggi si Naruto dahil balak niyang maging Hokage. Sinabi rin niya na handa siyang tumulong na ipalaganap ang kapayapaang gusto nila. Biglang umakyat si Nerugue sa balikat ni Temujin at agad nitong ipinakita na ayaw nito kay Heido. Nang marinig ni Heido ang tungkol sa caravan, napaisip siya. Maya-maya, may anunsyo mula sa loob ng barko na nagsasabing nawasak na ang fleet na ipinadala sa Land of Wind. Kaya umalis sina Temujin at Naruto para hanapin ang barkong umatake sa mga Sand Ninja. Natagpuan nila ito na nakasadsad sa dalampasigan, kalat-kalat ang mga bakal at iba pang parte nito sa buhangin. Nang siyasatin nila ang barko, nakita ni Naruto si Kankuro sa loob ng isang kwarto na puno ng mga batang walang malay at napapalibutan ng mga guho. Agad na inatake ni Kankuro si Temujin at ipinaliwanag na winawasak ng barkong iyon ang mga village sa Land of Wind. Humingi si Naruto ng paliwanag pero ang sagot lang ni Temujin ay kailangan daw nilang magsakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Bago pa sila makapaglabas ng suntok, dumating sina Kamira at Ranka. Hinarap sila ni Kankuro at Gaara. Gumamit si Kamira ng kakaibang mind control na parang genjutsu. Samantala, nag-transform naman si Ranka at nagkaroon ng mga katangiang parang Gorilla, pati malalakas na pag-atake gamit ang kidlat. Matindi ang naging laban. Sa huli, nagawa ni Gaara na pigilan ang mga pag-atake ng kidlat ni Ranka at mapatay siya. Pero nakatakas si Kamira matapos magkaroon ng mga katangiang parang paniki, kasama ang mga pakpak nito. Sa gitna ng kaguluhan, nahiwalay si Naruto kay Temujin. Samantala, inatake naman ng caravan ng isa sa mga tauhan ni Heido na si Fugai. Matapos sirain ang karamihan sa mga kariton at patayin ng maraming alagang hayop. Tinanong niya si Kahiko kung nasaan ang Gelelstone. Mabuti na lang at dumating sina Shikamaru at Sakura. Sinabi nilang nakita nila ang flare ni Fugai. Nauna na rin nilang natalo ang mga sundalong kasama nito. Nag-transform si Fugai at nagkaroon ng mga katangiang parang lobo bago siya tuluyang nakatakas. Tinanong ni Shikamaru ang matanda tungkol sa Gelelstones pero ayaw itong magsalita. Nagpasya sina Shikamaru at Sakura na umalis dahil kailangan nilang hanapin ang kaibigan nila. Nang tanungin sila ni Kahiko kung si Naruto ba ang hinahanap nila, nalaman niyang kasama pala ni Naruto si Temujin. Kaya humingi ng tulong ang matanda sa dalawa. Sa flashback, ipinakita kung paano nakilala ni Temujin si Heido matapos wasakin ang kanyang village. Dito rin nalaman na may Gelelstone mismo sa loob ng katawan ni Temujin. Ito rin ang dahilan kung bakit ganoon kapula ang kanyang mga mata. Nang mabalitaan ni Temujin na may alam ang caravan tungkol sa Gelelstone, bumalik siya sa natitirang bahagi nito. Pero pagdating niya roon, nahuli siya ni Shikamaru. Samantala, nahanap na rin ni Naruto sina Shikamaru at Sakura. Nanatili silang kasama ng mga tao mula sa caravan na nakatakas at kasalukuyang nagtatago sa isang kuweba. Doon, tinanong nila si Temujin para malaman kung ano talaga ang gusto ni Heido sa Gelelstone. Sinabi ni Kahiko na puro kapahamakan lang ang dulot ng mga batong iyon. Pero biglang sinabi ni Temujin na mayroon siyang Gelelstone sa loob mismo ng kanyang katawan. Patuloy na tinanong ng matanda si Temujin tungkol sa isang libro at tungkol sa kanilang clan, kaya naguguluhan si Temujin. Sinabi niya na ang mga miyembro lang ng royal family ng kanilang clan ang kayang pag-isahin ang mga bato sa loob ng kanilang katawan at isa si Temujin sa kanila. Sinabi rin niya na umalis ang royal family at tumawid sa karagatan, dala ang Book of Gelel. Ibig sabihin, hindi pala pumunta si Temujin sa isang bagong lugar. Bumalik pala siya sa sarili niyang tahanan. Sinabi ni Kahiko na hindi nila alam kung saan talaga nagmula ang bato, pero alam nilang isa itong mineral na kayang linisin at gamitin ng kanilang clan sa kahit anong paraan. Napakalakas nito, at dahil sa pag-aagawan dito, isang buong sibilisasyon ang nawasak sa isang labanan. Pagkatapos noon, itinago at isinara ng iilang natitirang miyembro ng clan ang mga bato para hindi na maulit ang nangyari. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nila tuluyang winasak ang mga ito ay dahil mga taong may dugong royal lang ang kayang gumawa noon. Matapos marinig ang kwento, lalo pang naging determinado si Temujin at sinabi niyang gusto lang niyang makamit ang pangarap niyang utopia. Nakatakas siya dahil malaya naman pala siya sa buong oras at dinukot niya si Kahiko para pilitin itong dalhin siya sa mga minahan ng Gelel. Hindi nila alam kung nasaan ang mga minahan pero nagawa silang gabayan ni Nerugue papunta roon.
Natagpuan ni Temujin at ng matanda ang mga guho at nagpunta sila sa malalim na bahagi nito para hanapin ang pasukan ng mga minahan. Sinubukan ng mga Leaf Ninja na iligtas si Kahiko pero biglang dumating si Heido at ang mga kasama niya. Sinubukan ni Shikamaru na pigilan si Heido para tanungin siya pero sinabi ni Heido na gusto lang daw niya ng kapayapaan at gagawa siya ng isang utopia. Sabi naman ni Shikamaru, kabaligtaran mismo ang ginagawa nila. Galit na tinanong ni Naruto kung wala ba talagang pakialam si Heido sa mga kasama niyang namatay. Pero sinabi lang ni Heido na mga marangal na sakripisyo ang mga ito. Malungkot na sumang-ayon si Temujin. Sinabi ni Naruto na walang saysay ang mga pangarap kung wala kang mga kaibigan. Sa wakas, pinaganya ng matanda ang isang mekanismo na nagsara sa kanya at kay Temujin sa isang daanan papunta sa mga minahan. Ipinakita naman ni Heido na nasa kanya ang Book of Gelel. Pagkatapos, basta na lang niyang ibinalibag si Naruto sa pader na parang wala lang at sinundan sina Temujin. Inatake naman ni Nakamura at Fugay sina Shikamaru at Sakura. Pero pinigilan sila ng dalawa para mabigyan ng pagkakataon si Naruto na sundan si Heido. Napunta sina Temujin at Kahiko sa tinatawag na Chamber of Sealing. Doon, nakakita sila ng isang larawan na mukhang nagpapakita ng matinding kawalan ng pag-asa. Sinubukan ng matanda na kumbinsihin si Temujin pero ayaw itong makinig ni Temujin. Pagkatapos, inilabas ni Kahiko ang isang kutsilyo. Samantala, pinaglaruan naman ni Kamire si Shikamaru habang lumilipad siya sa paligid. Hindi malak ni Shikamaru ang kanyang anino. Pero bigla niyang nakita si Kankuro sa kabilang bahagi ng mga guho. Habang hinahabol naman ni Fugay si Sakura, hindi niya ito matakasan kahit nabulag na ni Sakura si Fugay. Nakakita si Sakura ng isang kristal na istruktura na gumagawa ng mga echo. Ginamit niya ang sarili niya bilang pain para mapaungol si Fugay, at nangyari nga ito. Dahil sa tunog, gumuho ang mga kristal at bumagsak kay Fugay. Samantala, nilagyan ni Shikamaru ng mga linya na may explosives ang buong lugar para hindi malayang makalipad si Kamira. Karamihan sa mga iyon ay peke lang at mga piraso ng papel. Nang isipin ni Kamira na alam na niya ang plano ni Shikamaru, biglang pinaandar ni Kankuro ang isa sa kanyang mga puppet para automatikong hulihin at patayin siya. Matapos masugatan si Temujin, kumuha ang matanda ng dugo niya gamit ang isang punyal at sinubukan nitong itusok yon sa isang seal sa sahig. Pero biglang dumating si Heido at pinigilan siya. Nang makita ni Heido ang susi papunta sa minahan, sinubukan siyang pigilan ni Neruguay. Pero napatay ang ferret dahil sa isang barrier na nakapalibot kay Heido at isang Gelel Stone ang nahulog mula sa bibig nito. Tumayo si Temujin sa harap ng matanda nang tangkain ni Heido na patayin ito. Sinabi ni Temujin na wala namang dahilan para patayin ang matanda. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang deja vu kasabay ng pagdating ni Naruto. Sinabi ni Heido kay Temujin na patayin silang dalawa. Pero sukdulo na si Temujin at tumanggi na siya. Sinabi naman ni Heido na wala siyang silbi at wala siyang pinagkaiba sa kanyang mga magulang. Muli na namang nakaramdam ng deja vu si Temujin at sa wakas ay naalala niya na si Heido pala ang pumatay sa kanyang mga magulang. Nag-transform si Heido at naging isang kakaibang nilalang pagkatapos ay hinuli niya si Temujin at kinuha ang Gelel Stone mula sa katawan nito. Nakiusap ang matanda kay Naruto na pigilan si Heido. Hinikayat naman ni Naruto si Temujin na bumangon habang patuloy siyang nakikipaglaban at gumamit pa siya ng Rasengan. Pero nagawa ni Heido na gamitin ang kapangyarihan ng minahan at napagaling ang lahat ng mga baluktot niyang braso at binti. Gusto pa rin ni Naruto na tulungan siya ni Temujin at nang tatapusin na sana ni Heido silang dalawa, biglang pinrotektahan sila ng mga pekeng sundalo. Habang nasa Saira ang mga sundalo, lumabas ang mga kaluluwa ng mga bata. At sa wakas ay napagtanto ni Temujin ang mga maling ginawa niya. Pinagsama ni Temujin at Naruto ang Rasengan at ang Gelel Stone at nagawa nilang patayin si Heido. Pero sa proseso, aksidente nilang nasira ang susi ng minahan. Nagsimulang gumuho ang mga pader sa paligid nila habang tuluyang nawawala sa kontrol ang minahan. Nagawa ni Shikamaru, Sakura, at Kankuro na ilabas ang mga bata mula sa mga makina, pero nagsimula ring gumuho ang mga guho. Hindi nila ito mapigilan, pero may paraan para tuluyan itong wasakin. Kapag inilagay ni Temujin ang kamay niya sa seal na nakita nila kanina, kaya niyang buksan ang isang time at space continuum. Mga taong may dugong royal lang ang kayang gumawa nito at ang gagawa nito ay kailangang isakripisyo ang sarili niya. Sinubukan ni Naruto na pigilan si Temujin pero pinatulog siya ni Temujin. Sinabi niyang iyon lang ang paraan para mabawi niya ang mga maling nagawa niya. Pumunta si Temujin sa bumabagsak na Gelel papunta sa seal at pinaga niya ito. Biglang naging tahimik ang lahat habang sina Shikamaru, Sakura, Kankuro, at Gaara ay nakatingin lang sa lahat ng bagay na unti-unting nilalamon ng kawalan.
Naalala ni Naruto si Sasuke habang hinaharap niya ang posibilidad na mamatay si Temujin. Habang hinihintay ni Temujin ang kanyang kapalaran, bigla niyang naramdaman na lumulutang siya dahil isang hanay ng mga clone ni Naruto ang nakahawak sa kanya. Halos pumasok na rin si Sakura sa kawalan para hanapin kung nasaan si Naruto. Pero sa huling sandali, isang malakas na bugso ng gelal ang nakatakas at naging dahilan para magsimulang gumalaw ang buong lupain. Nang tuluyan itong tumigil, nakita nila si Kahiko. Sinabi nitong mas maganda pa raw ang pakiramdam niya kaysa dati dahil sa gelal. Masaya rin siyang muling nakasama si Nerugue na buhay pa pala. Ang dating tuyong lupain ay naging isang oasis habang nagising naman ang lahat ng mga bata. Nagising din si Temujin at napagtantong buhay pa siya habang hawak pa rin ni Naruto ang kanyang braso. Nakita nila ulit ang larawang akala nila noon ay tungkol sa kawalan ng pag-asa. Pero hindi pala iyon tungkol sa despair. Isa pala itong larawan ng pag-asa. Pagkatapos, nagtipon silang lahat sa tabi ng dagat. Naghanda sina Temujin at ang iba pa na umalis at bumalik sa lupain kung saan sila nagmula. Alam nilang maraming gulo at labanan doon, pero gusto ni Temujin na tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Bumalik na rin sa dati ang matingkad na berdeng kulay ng mga mata ni Temujin. At sa ikadidismaya na naman ng matanda, pinili rin ni Nerugue na sumama sa kanila. Habang umaalis sila, nakatayo si Naruto sa isang bangin at gumawa ng hand sign kasama si Temujin, nangako silang hindi sila susuko kailanman.